isang katanungan lang ako sa kapwa ko mga OFW guys, na ang tanong ay bilang isang OFW, ano yung pinakamahirap na naranasan mo at bakit? So, itong dalawa kong kaibigan na si Kapsat Maripi at Langga Ken ang aking unang tatanungin, at malalaman natin kung ano yung kanilang karanasan o kanilang naranasan, o ano yung kanilang ano yung ating matutunan sa kanila guys. So panoorin natin guys kung ano guys ito, at wag po nating kalimutan i-subscribe ang aking channel, at para lagi po kayong updated sa aking videos. Paki-bell all na rin po, paki-like and share and comment po sa aking video, na naway may matutunan kayo sa aking video na walang kwenta pero may matutunan. So guys, panoorin natin. Let's watch this. Bilang isang OFW, ano yung pinakamahirap na naranasan mo at bakit? Ken, ikaw ang sumagot Ako talaga? Oo. Makain kasi ako guys ng mani. Dali, sagot. Pakiulit ang tanong. Bilang isang OFW, ano yung pinakamahirap na naranasan mo? Oh. Tama ba yun? Siguro ang pinakamahirap ko na naranasan sa una kong labas ng bansa is Malaysia. Sumunod, pangalawa itong Hong Kong. So dito ako nagtagal na 10 years na ako. Hindi ako pinagpala sa una kong employer, pero paabutin ko lang ako. Hindi ako pinagpala sa una kong employer, pero yun ang pinaka-worst ko na naranasan dahil nagnakaw ako ng bigas para masahin, pati yung itlog. Nagnakaw ako, nilagay ko sa tiyan ko. Tapos pumasok ako sa siyan, napaso yung tiyan ko. Yun ang nangyari. Tapos paglabas ko ng banyo, after ko kumain ng itlog na ninakaw ko, nahuli ako. Kaya yun. At saka yung tulugan ko na parang kabako, isay, sa kapilin ako natutulog. Hindi ko yun makalimutan sa tanang buhay ko. O ikaw Yun lang Kapsat. ang pinakamasakit. Saan yun? Dito? O sa Malaysia? Dito sa Hong Kong. Sa Malaysia, wala man. Ang Malaysia naman, super, hindi naman ako nasaktan ng ayos. Pinakain na ako ng bulak na soup. Bula, yung bula, yung panis na. Spoil na siya, panis na siya, tapos microwave ko, nabulak na siya, tapos pilit ako pinapakain mo. Pero hindi ko kinain. Ako naman, ano ba yung Masira. mahirap na naranasan mo? Siguro yung pinakamahirap is yung malayo sa pamilya. That is the hardest part as an OFW. Tapos, may anak. Siya kasi, dalaga pa. Wala pa akong anak guys, sana mabigyan niyo ako ng anak. Ako kasi, may anak na ako. So, the hardest part para sa akin is yung malayo sa mga anak ko. Yun lang naman. Sa trabaho kasi, hindi naman mahirap. Bless ako sa mga naging employer ko. Pero ang pinakamahirap lang doon, lalo na sa umpisa, parehas pala tayo lang. Ang first ko na abroad is Malaysia. 5 years ako doon, naka-anim. Tapos, ako dito ngayon, mag 8 years na ako. So sa Malaysia, mabait ang mga amo ko kahit wala akong day off, kahit mababasa ako, pero mababasa ako. Wala akong na-experience doon na hindi maganda. Ang pinakamahirap lang talaga is yung nasa malayo ka, tapos ang mga anak mo nasa Pilipinas. So napakahirap maging malayo sa mga anak. Yun lang naman. At saka adik pa doon na, naranasan ko for the first time na nag-abroad ako. Yung tipong kumakain ka, sinusubo mo na tulog, sipon mo, luha mo. Sa pagkain mo, tapos susubo mo siya. Tapos, Susubo mo yung sipon? Oo. Tapos alam nyo guys, kung anong lasa, maalat-alat siya. Okay, next question. Ganun Dami pa sagot nito. Next Dami question talaga. na. Yun lang. Yun lang? Oo. Tsaka guys, ganito pala Yun yun. lang pala. Sige, habaan mo na. Diba, maalat-alat nyo yung sabaw. Tapos pinakausap +1.
makausap yung sarili ko sa salamin na habang umiiyak. Ano sinasabi mo? Sinasabi ko, fight lang self, laban lang para sa ibang umiiyak. Mahirap naman Kasi talaga. panganay Eh, ka. ikaw makarinig nga, ano yung pinakamahirap na naranasan mo bilang isang OFW? Yeah, binalik ko sa kanya yung tanong, guys. Pero sa kanya naman to. Siyempre, yung pinakamahirap, yung malayo talaga sa pamilya. Inulit niya lang yung sagot ko. Ang Oo. copy ha. Copy paste guys. Siyempre, hindi, yung instead na yung anak mo yung aalagaan mo, ibang anak ang aalagaan mo. Siyempre, ginawa ko rin yun para mabigyan ko yung kailangan ng anak ko. Kasi kapag nandun lang ako, hindi ko maintindihan yung kailangan ko. Wait lang guys. Bakit ako inalagaan ko yung anak nila? Ako wala pa akong anak. Ano kasama ka? Mag-anak ka na. Kung pwede na lang bumili sa tindahan ng anak. Bigyan niyo nga ako ng anak guys. Wanted anak, wanted. Kaya, di ba kaya yung iba't ibang mga OFW, iba't ibang karanasan talaga. May mga Naranasan ko, magkakaiba din talaga. mamasura ng pagkain. Oh, Naranasan kong magnakaw ng bigas para kusain. Lagay ko sa yung plastic na labo. Lagay ko sa ilalim ng higaan ko. Pagkagabi ko, taasan ko ang dulon. Para lang maigsan yung sa Kuwait, doon sa Kuwait, naranasan namin yung pagkain na galing doon sa ibang bahay. Tapos yung third floor, ibukulog namin yung tali. Oo, yung tali na mahabang tali. Tapos yung sa baba, itatali niya yung basket na may sulupin. Basket, para may pagkain kami sa taas. Kasi iba yung amo niya, iba din yung amo namin. Oo. Yung amo namin, wala talagang maibigay pag dinner na. Tapos pag lunch namin, yung isang bowl, kakatiin pa namin yung kasama ko. Tapos yung kalahati nun, hindi, kunti na lang. Kakainin namin sa dinner. Alas 12 yung gabi. Pero ano pa rin? Pero pa rin tayo. nakasurvive pa rin kami doon. Kasi unlike yung mga ibang nag-aamin. Oo, namamatay. Oo, pakuwi, pangkaina. Kaya kayo guys, na nandyan sa Pilipinas, pahalagahan nyo. kung may mga kamag-anak kayo, nanay, Ayan. anak, o asawa na nasa ibang bansa, please guys, pahalagahan nyo sila. Iparamdam nyo sa kanila palagi na sila ay importante, na sila ay mahal ninyo, kasi hindi nyo alam kung ano yung nararanasan nila sa loob ng bahay. Oo, nakikita nyo sila sa mga post nila, sa mga videos nila na sila ay masaya, pero pagbalik yan sa mga employer nila, hindi nyo alam kung anong klaseng sitwasyon na meron sila doon. Kaya pagka nagpapadala sila, why not na mag-thank you kayo, mag-I love you, mag-ingat, yung mga ganun mga salita. Wag nyo hahayaan na wag nyo hahayaan na may tampuhan kayo, ganyan na hindi kayo kinakausap. Ayaw kong umiyak. Bakit? Tamaan ako. Kasi, May relate, bawat isa sa atin, yung tanong ko, may relate talaga. Kaya guys, pag Kaya kayo ay swerte yung yung pag alam nyo yung sahod nung kung anong pizza ang sahod ng mga kamag-anak nyo dito, may message yung I love you, mahal na mahal ko kayo, kailan ka magpadala ng pera, magkano magpadala nyo. tapos yung sa dulo, kailan ka magpapadala, yung ganon, di ba? Pero Alalahanin nyo na lang pag kung kailan yung sahod, may kailangan kayo, huwag nyo kamustahin. Huwag nyo kamustahin guys, kasi saka yung kapsat yung naranasan yung nag-pandemic, di ba? Nakaupo lang ako kahit matulog ako. Imbis na iiyak ako kasi dati yung pag nagkasakit ako, dyan yung pamilya ko. Naalala ko walang mag-aalaga sa akin. Kaya nung iiyak naman ako, halos hindi naman ako makahinga kasi nga yung pandemic na yun na nagpa-COVID ako. Yun na, kahit doon ka lang sa bahay ninyo nung nagkakabit ka. ako sa isolation. Ako nga, isolation ako eh. oo, Nakarap buhay doon. Dalawa yung kama ko, nilipat-lipatan. nakasandig lang ako doon sa Tapos kain tulog lang no, nood ng TV. Panay pa yun doon yung pindot ko sa cellphone ko at saka yung Alarm. yung alarm doon na I need the noodles, I need the water.
pagkatapos nung uwi ko na nakagraduate na ako ng isolation, ang malaki Back to work kong na. luggage, puno ng mga tubig, may mga prutas, mga Yun noodles. talagang mahirap sa akin kasi instead na iyak ako, hindi ko na itutuloy yung iyak ko. Kasi lalo akong hindi makahinga. Kaya yun ang talagang pinakamahirap. Saka, swerte pa rin ako sa mga amo kasi sila na yung bibili ng pagkain ko, ipapainit lang, ganun. Ako nung time na yun na nagka-COVID ako, total ako lang mag-isa that time. Hindi na nga ako hindi na ako umiyak eh. Tumatawa na lang ako mag-isa. Sabi ko, Lord, ayaw ko pang mamatay dito. Gusto kong mamatay na ako doon ako sa kapiling ng mga pamilya ko. COVID lang, mamamatay na. Yun nga, hindi na Ay! ako makahinga noon. Naranasan ko nung Ang ako, hirap talaga. first time ko ma-COVID, doon ko naranasang masundo ng white van. Wow. Ako din, limousine ang nagsandong sa akin. Ako wala, doon lang sa Yan bahay. guys, kaya kayo, Kaya, may mga pamilyang OFW, mahalin nyo sila. ayan. Mahalin ninyo at iparamdam ninyo yon araw-araw. Huwag kayong magsasawa. Araw-araw, wala nga nagparamdam sa akin, ilang buwan na. Ilang taon na Andito naman nakalipas. kami. Andito naman kami lang guys. Huwag ka mag-alala. Oo, andito pa naman. Andyan naman si Makarisma. Makarisma tsaka si Hindi nga ako naalala niyan, pati yung host nito eh. Minsan na nga lang eh. So ayan guys, maraming salamat sa... Nawili kasi siya sa YT guys. Oh. Yung mga babakasan niya doon. Yun yung importante sa kanya. Kaya, hindi naman nakalimot, kundi ano lang. Siyempre, busy, di ba? Busy sa YT. So ayan guys, maraming salamat sa inyo. Kaya sa sobrang niya kakaka-YT guys, inakyatan siya ng maitim na hindi mo maintindihan. Oo nga, grabe. Maraming experience, pero may Marami. sad, may happiness. Maraming experience, marami din sa experience. Walang experience. Hindi ako makarelate nun eh. Sa gender experience. Oh, ayan, paalam na kayo guys. Guys, Thank you guys. mamamaalam na paalam. Ayan guys, maraming salamat na may napulutan kayong aral sa aming mensahe ngayon. Tanong na, at sa gustong magsagot yan, tiin nyo lang ako. Tsaka salamat guys sa paberde ni Makarisma. Naubos na rin yung asin. Nagmani na naman kami. Sana tumalino na kami. Oh, wow. Sana nga. So, bye guys. Love you all. Love you all. Bye, guys. Thank you for watching.